Ito magandang tanong mga pards. Kung paano ba natin mapapataas yung cancellation status bar ratings natin, saka yung ratings natin. Kaya kayo mga pards, ini-encourage ko kayo na pumunta rito sa may Taytay Highway 2000 kasi maraming booking dito. Ayun, lalamove. Sa harapan niya may lalamove. Doon sa may highway may lalamove. Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. March 20 ngayon, Thursday, 2025. Time check, 9:25 AM. First booking natin from Santa Monica, Novaliches, going to Taytay. Talagang 819. Ang layo ng pick-up location ay 3.1 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Pick-up na tayo mga pards. Walang number katukin na lang natin yung bahay. Tao po. Sir, lalamove kami sir. Ito ba yung sir? 132C? Ay, 129 to? Ay, salamat sir. 129 pala yan tay. Saan yung 132? Number dito, 133. 132 po. Ma'am, 132 po ma'am. Walang 132 dito, sa baba ang 132 at even 2 eh. Anong pangalan nila? Wala nga po nilagay ma'am eh. Baka dun sa baba yan. Mababa doon? 132 eh. Oo. Even numbers 2 lang dito eh. Sa baba yan po yan. Sa baba. Sige po ma'am. Salamat. Tulad din po kayo sa tindahan. Kami yung tindahan doon. Ano yung delivery nyo? Mag-pick up daw po kami ng supa eh. Supa. Baka dyan. Doon banda no? Sige po. Ito mga pards, sakit natin yung bahay. Ito po ma'am. Ito lang. Bali 2 po. Yan. Yan o, mampananita eh. Yan. Kasi lang may kakapit. Ay siguro, ano sabi niya? Pag ganyan, Sige, ulayin mo yan. igilid mo. Yan. Oo, di ba? Doon na yung bayad ma'am, nasa drop off. Salamat ma'am. Good morning mga pards! Lalamove daily life ulit tayo ngayon. Tagal namin di nakalabas ni tatay. Ngayong linggong to, ngayon lang kami nakabiyahe, ngayong Thursday. Bale, nagkasakit kasi ng alaga akong aso. Walang magbabantay, tsaka walang magpapainom ng gamot, kaya hindi kami lumabas ngayong week na to. Ngayong Thursday lang tayo ulit bibiyahe. Time check, 10:12 AM. May nakuha tayong pansabay. From San Bartolome going to Taytay sa halagang 584. Ang layo ng pickup location ay 2.8 km. 300 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. 5, 10. No, sa gilid-gilid dun. Sa mga hindi matatapon. 40. Patong natin dito. 4, 3, 4, 5. Pure gold. Pure gold. Oo, tayo. Thank you sir. Okay, na-pick up na natin yung dalawang booking natin. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 28 km. Alright, let's go! Maganda yung buena mano natin mga pards kasi naka-double booking tayo ngayon. Sana lang magtuloy-tuloy ito hanggang mamayang gabi para maganda yung kitain natin ngayon. May nagtanong sa atin mga pards no, via messenger apps ni Facebook. Ito mga pards, yung status niya sa may cancellation rating. Ayan kasi mga pards, yung tinatawag na cancellation ratings natin o cancellation status bar. So yun sa kanya, naubos na yung bar niya mga pards. Siguro, panay ang cancel niya. Kasi once na tayo mag-cancel mga pards, mabilis mababawasan yung status cancellation bar natin. Eh mga pards, nakalagay poor. Tapos sa ilalim ng poor, yung cancellation bar natin. Kailangan kasi may laman yan para maganda yung pasok ng booking sa atin, tsaka madali tayo makakakuha ng booking. Pag ganyan kasi nangyari sa inyo mga pards, naubos yan, maaari tayong masuspended yan kay Lalamove kasi inubos natin yung cancellation bar natin Yan ang ayaw na ayaw ni Lalamove yung panay cancel ng driver. Kaya mas maganda mga pards, kapag magka-cancel kayo, huwag kayo mismo magka-cancel sa apps. Hayaan nyo si customer mag-cancel para hindi tayo mabawasan o hindi madali maubos yung cancellation status bar natin. Pagkatapos sa bandang baba niya, may mga violation siya Yung apat na nakasulat dyan mga pards sa ilalim ng cancellation bar niya, nakasulat to, inaccurate status update, violation yon. Tapos order not taken through Lalamove, violation din yon. Tapos order cancel without valid reason, violation din yon. Tapos meron po sa isang inaccurate status update. Pagka ganyan kasi mga pards, nire-report tayo ng customer niyan. Pagka ganyan yung may mga nakasulat sa baba ng mga ganyan. Ibig sabihin, may nag-report sa atin na client, kaya meron tayong ganyan. Ang masama niyan, hindi lang natin alam kung sino yung nag-report sa atin kasi walang nakalagay sa apps natin. Ito, yung una niyang violation, inaccurate status update. Pagka
pagkakaunawa ko dyan, ano yan eh. Kumbaga, ina-update ka ng ano eh, ng customer kung saan ka na napupunta. Meron ka silang map sa apps nila, nakikita nila kung saan tayo nagpupunta. Ngayon, lumayo ka na sa ano mo, sa way, yung papunta sa kanila. Sa iba ka na napunta. Kaya, nilagyan ka ng ganyan, inaccurate status update. Ngayon, minsan naman kasi, pagka nagre-report sila, pagka wala rin sa violation dun nakasulat kilala mo, minsan, yan na lang ang nilalagay nila eh, kahit hindi naman yan ang violation natin eh. Basta, makapag-report lang sila, kahit na ganyang violation, nilalagay na ni customer yan. Tapos, may sinundan pa siya na violation eh, order not taken through Lalamove. Ito yung violation na yan, pagkakaalam ko, ano yan eh, yung nag-deliver siya mga parts, kina-cancel yung booking, pero dineliver niya pa rin. Pag ganon, meron tayong map kay Lalamove eh, na-detect ni Lalamove kung saan rin tayo nagpupunta. Kaya, pag may nakita silang booking na kinancel, tinitingnan din nila yon kung saan ka nakakarating. Kung yung booking na kinancel mo, nakarating ka sa lugar na yon, ibig sabihin, kinontinue mo. O kaya may nag-report sa'yo na nag-continue ka ng booking na kinancel mo. Tapos sinundan siya ng order cancel without valid reason. Yung nag-PM sa atin yan, ano lang, paguan lang siya mga parts. Kaya hindi niya rin gano-gama yung apps. Kaya naubos agad yung cancellation status bar niya. Kaya ako lang naman sinabi sa inyo yun, paalala na rin na meron tayong ganito. At once na ganyan na yung cancellation ratings mo mga parts, ang magiging penalty sa atin yan ay mahihirapan tayong kumuha ng booking. Kasi madalas kapag may booking na lumabas, kinuha natin, nag-swipe tayo, maglo-loading lang siyang ganun, no? Hindi ka makakapasok. Ngayon, bago ka makapasok, wala na, nakuha na ng iba yung booking. Or minsan, nakapasok ka, tapos magka-count yun kung ilang seconds bago ibigay sa'yo. Mangyayari, biglang may lalabas na notification doon, leave this order. Kahit anong gawin mo, mag-tumbling ka, maglumpasay ka, hindi mo na makukuha yung booking mga parts kasi naka-kick ka na, kinik ka na nilalamog sa booking na hindi ka nakasali, hindi ka na raw masaya kasama. Kaya kinik ka nilalamog. Ngayon, pindutin mo na yung leave this order para lumabas ka na sa booking na yun. Kahit anong gawin natin, hindi natin makukuha yung booking. Ayun mga parts, kaya iwasan natin yung pagka-cancel or mga violation sa customer pagka nireport tayo. Pero wala tayong magagawa eh kung nireport tayo ng customer eh. Pagka gusto tayo i-report, kaya report talaga tayo ng mga customer. Kaya wala tayong magagawa mga parts. Ayan yung ganyan violation na yun, mga nakalagay sa kanyang mga notice. Mawawala yan sa loob ng mga 1 linggo, 2 linggo, minsan 1 buwan bago mawala. Ganon. Kasi maganda kasi kung malinis lahat yan eh, yung cancellation bar natin mataas. Madali tayong mabibigyan ng booking nila, alam mo, babatuhan tayo agad. Tapos, madali natin makuha yung booking kapag ka nag-join tayo. Ito magandang tanong mga parts. Kung paano ba natin mapapataas yung cancellation status bar ratings natin, saka yung ratings natin. Kasi may ratings pa tayo, hindi natin nakikita sa apps eh. Ang nakakakita lang ng ratings natin ay si client natin. Sa apps nila, doon nila nakikita yung ratings natin kung ilan. Na pinakamataas, 5.0. Bumababa yun, 4.9, 4.5 hanggang sa maging 3.2. Ang ginagawa ko para mabilis siya tumaas mga parts, makahabol ulit tayo sa dati, ay nagpapa-ratings ako sa customer. Bilis! Abutan na naman tayo ng stop nito. Matagal na naman yung bilang ng stoplight. Ayan. Tusot tayo sa traffic. Mindanao Avenue na tayo mga parts. Punta tayo ng Taytay Rizal. Doon muna tayo sa may Pure Gold Taytay. Kasi pagkain yung second booking natin, kaya uunahin natin i-deliver to. Priority yan, basta pagkain, uunahin natin lagi sa booking natin yan. Pagkatapos Mindanao Avenue, madadaanan natin sa Tandang Sora yung ginagawang subway train mga parts. Ito, siguro baka malapit na rin matapos yan. Makakaranas na rin tayo sa Pilipinas ng subway train. Ayan, ginagawa. Nasa gitna ng kalsada. Along Mindanao Avenue, corner Tandang Sora. Ano siguro ito yung magiging ano nila, station. Ayan ang ginagawa dito mga parts. Diba ang galing din eh, no? Makakasakay na tayo ng subway train kasi sa Amerika lang meron yan eh. Tsaka sa mga ibang bansa eh. Wala tayo sa Pilipinas niyan eh. Felix Avenue na tayo mga parts. Walang ganong traffic kaya mabilis yung biyahe natin. Anong walang traffic? Felix Avenue to. Para ka naman bago ng bago eh. Traffic pala mga parts. Panginoon Pumalear, gagamitin ko na ang ating time space warp ngayon din. Ay sir, deliver kami yung kay Sir Albert. Wala siya. Nako. Abot-abot tayo para mabilis. Traffic pa. Sarsatay. Aray, ikit yung kamay ko. Okay, papunta naman tayo sa sunod na drop-off natin mga pards. Ang layo ng drop-off location ay 3.8 km. Alright,
Let's go! Nag-chat na sa atin mga parts, yung first booking natin, sabi niya, parang lumagpas na daw kami, malayo na raw, sabi niya. Nakita niya kasi sa map ng apps nila. Sabi ko nga, lumagpas na kami. Pero sinabi ko na may hinatid lang kami sa Pure Gold kasi naka-double booking tayo. Kaya sinabi ko yung totoo mga parts na nag-double booking tayo. Drop off mga parts, 2 booking. Tama na. Balik na data, sir. 700 na naman. 29 ka lang. Kung ano pa naman. 100 na yung bigay mo sa akin. Ay, 100 na lang, ma'am. So, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay. Salamat. Dito tayo mga pards sa may Taytay Highway 2000. Nag-abang kami ng booking. Pero food trip po na kami ni tatay. Time check tayo. 1:05 PM na eh. Food trip na, nagutom na kami. Taytay, Caloocan North, 782. Wag po kunin. Kundi po, wag na kunin. Sabi ba, wag kunin eh. Kaya kayo mga pards, ini-encourage ko kayo na pumunta rito sa may Taytay Highway 2000 kasi maraming booking dito. Ayun, lalamove. Sa harapan niya may lalamove. Doon sa may highway may lalamove. Ayun po, may 2 lalamove pa doon oh. Walang booking Di ba? Ay, sa'yo, maraming booking dito sa Taytay Highway 2000, mga telahan. Time check, 1:24 PM, meron tayong pangatlong booking. From Taytay going to Sauyo, sa halagang 752. Ang layo ng pick-up location ay 300 meters. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Ilan daw, sir? Ilan? 38. Wala na, okay na. Okay, na-pick up na natin yung third booking. Papunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 24 kilometer. Alright, let's go! Solid, 1,000 kg yung laman natin mga parts. Dala-dala natin ngayon. Kaya, diretso drop-off na tayo. Hindi na namin sasabayan to. Pwede pa 300. Kaso mukhang baka mabigat masyado. Alanganin yung molye natin. Kasi yung molye namin, stock lang to eh. Kaya sobrang bigat pa. Mabalian tayo ng molye. Yung iba, nagpapakonvert na eh. Dinadagdagan nila yung molye nila eh. Pagka ganitong panghakot. Mabuti mga parts, maluwag dito sa may Ortigas Extension. Rosario, Pasig. Pagka dumadaan kami dito, lagi matraffic to eh. Ngayon, Himalay. Maluwag yung kalsada. Kanan tayo dito sa may Green Meadows. Doon yung EDSA eh. Palabas dyan, Ortigas. Mag-EDSA kasi tayo. Ito yung pinakamadaling daanan, shortcut. L300, pwede pa dumaan dito. Pero kung mga 6-wheeler ka, bawal dito. Mahuhuli ka dito sa Green Meadows Avenue na to. Ang tagos nito mga pards sa may White Plains. Tapos tatagos na tayo ng EDSA. Kung pupunta ka ng White Plains, dito yung daan. Kasi mas malapit dito kaysa doon ka diretso ng Ortigas, lalabas ka ng EDSA, iikot ka pa eh. Pag dito, pag kaliwa mo dyan, White Plains na. Subdivision kasi to, dito sa may kaliwa, White Plains. Itong kanan, Green Meadows. Pero sakop to ng Green Meadows Village. Itong ano na to, kalsada. Ito yun, naabutan mo ba to, Tay? Itong kalsada na to. Ano pa to? Ano pa to? Ano bukit? Bukid pa to. Ganyan kaluma si tatay, naabutan niya pang bukid to. Ito, subdivision na to. Dating bukid. Habang binababa namin yung items namin sa may drop-off location, nakakuha na kami ng pang-apat na booking mga pards. Time check, 3:01 PM. Pang-apat na booking natin from Sauyo going to Antipolo sa halagang 846. Ang layo ng pick-up location ay 1.6 kilometer. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Double booking natin daw. Yes po to po. 5. Shoutout. Korean, ano ba to? Korean. Si Ma'am Korean, Koreano eh. Okay, pang-apat na booking na pick up na. Papunta na kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 27 kilometer. Alright, let's go! Mababa yung mga pamasahe nilalamog mga pards eh. No? Pagka ganito talaga na matumal, binababa nilalamog yung pamasahe natin para makakuha daw ng maraming customer. Kita mo yung mga booking natin, halos pare-parehas 28 kilometer, 27, 29, ganun yung mga nakukuha natin kilometer sa booking natin eh. Pero yung pamasahe niya, di ba, tag 800 plus lang. Tapos yung galing Taytay, papunta naman dito sa may Novaliches, 28 km din na tayo eh. Pero pamasahe niya, 700 plus lang. Kasi pagka galing ka ng probinsya, mas mababa yung pamasahe mga parts. Pero pag galing Metro Manila, papunta probinsya, nasa regular fare yung pamasahe natin. Kaya ganon, pag galing probinsya, mas mababa yung pamasahe kaysa galing Metro Manila, papuntang probinsya. Kaya nga kailangan mo, pagka ganitong panahon, yung mga matsatsaga na lang talaga yung mga natitira dito mga parts. Kaya yung iba, hindi na nakakatiis, humihinto muna sa pagbiyahe kay Lalamove. Babalik na rin sila pagka medyo maganda-ganda na yung pamasahe. Tsaka marami na yung booking ni Lalamove. Antipolo Church na tayo mga parts. Kakanan tayo ng ML Quezon.
Ayan yung Antipolo Church. So, dito tayo sa Emil Quezon. Malapit na tayo. Bale, 600 meters na lang yung drop-off natin. Dito ba to, sir? Nakalagay sa akin, JNA eh. Oh, Jenna, yan. Ito rin yan? Ah. 846. 100? Ano, 28 kilometer. Sir, who's the payment? Doon? Ah, okay, sir. Thank you, sir. Ma'am, mabayaran. Kaya bigay siya 100 Awa kasi si Mabait tatay. pala si ano. Minsan. Si Koreano, minsan mabait. Ba't minsan lang? May 10 lang. 5, 6, 7. Eight, Bali 946. Ah. Okay, thank you. May tip tayong 100. Bigay ni Koreano. Thank you, sir, ha? Thank you. Nasa may Antipolo kami, mga pards. Bababa kami ni tatay ng Taytay. Kasi baka makakuha pa kami ng booking doon kahit pa uwi. Time check tayo, 4:57 PM. Mag-alas 5 na. Sana makakuha pa kami ng booking ng pauwi, mga pards. Makachamba pa tayo. Kasi medyo matubal na rito, walang tunog sa may Antipolo. Kaya susubukan namin bumaba ng Taytay. Baka makachamba pa kami kahit isang booking. Time check, 6:18 PM. May nakuha na tayong pang 5 booking. From Taytay going to Payatas sa halagang 654. Ang layo ng pickup location ay 2.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pickup location. Boss, papasok ako ng stand sa loob. Ah, ano pala, pulang pala yan, tay. Kaya higit namin dyan tayo. Ipapatong dyan. Sabihin mo, tay. Ano yan? Mapulot. Patagal na lang ako. Namalikmata ako, mga pards. Kala ko yung booking namin 1,000 kg. 300 kg lang pala. Kaya pala maliit. Taka ako eh. Kung tinignan ko ulit yung booking, 300 kg lang pala. Pero okay na rin, mga pards. Kasi 654 naman to. Pandagdag diesel na rin namin to. Pauwi ng bahay. At least nadagdagan yung pan-diesel natin. Dito yung pickup namin eh, sa may West Bank Road. Drop off tayo, mga pards. Pang 5 booking. Tagilid na lang natin, sir. Ano tayo, tungtungan. Okay, income reveal tayo, mga pard. Bale, nakalimang booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,924. Katapos nakakuha kami ng 270 na tips. Kaya i-add natin dito, magiging 3,200. Pagkatapos, bawasan naman natin ng 900 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 1,100 yun. 3,200 minus 1,100 equals 2,100. Ayun, mga pards, naka 2,100 kami na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila alam mo.